Yo, Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tatandaan mo ako ang batas! Yo, yo, yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batasyo. Kumusta kayo? Kakanood ko lang nung isang araw nung latest na upload ng Linya Linya. Feature si DJ Amph, si Kev, Kuya Kevs. At napaka-solid nung mga kwentuhan, napagkwentuhan nila na kahit ako nagulat, hindi ko alam tungkol kay Kev ng mga bagay. Parang wow, wild, no? Pero astig yung mga, ilan sinabi doon na nag-stick sa akin. Isa doon yung code. Sabi niya kahit mag-away sila ni Arik, ni Enigma, hindi siya magsasalita online ng kung ano man dahil merong code. Di ba? Oo nga naman pare. Kung isipin mo, merong code. Yun. Ano lang, parang nakakatuwa marinig sa iba yun. Di ba? Dahil sa panahon ngayon, parang hindi na siya masyado pinapractice ng mga tao, no? Screenshot, talk shit, yung ganun eh. Lalo sa mundo ng battle rap na akala ng audience talagang normal na mag-talk shitan kayo kahit sa labas ng stage, kahit sa totoong buhay na parang sarap makarinig lang ng ganun na yeah. Yun. Astig. So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Ang dami nyo mapupulot na gems. Nasabi ni Kev na kung pagbibigyan siya ng oras at ng, alam mo yun, na kung pwede lang niyang gawin ng basta lang, puta, Amph tsaka Sayad na collab album, parang wow. Tangin na. Ano na yon? Natanim na yung seed na yon sa utak ko. So sana mangyari. Wow, astig lang kung mangyari yun. Parang imagine niyo yung ginawa nila ni Balakid sa Gatillo. Pero ito gagawin para kay Sayad. Sana mangyari. Dapat mangyari. Shoutout sa parehas. At sa Uprising, no? Ngayong araw na to na ni-review ko tong battle na to ay kasalukuyang birthday ni DJ Artag. Rest in peace sa kanya. Immortal lang kaluluwa ni Artag sa solo album ko na may ni-release na plaka, no? So, yun. Nakakatuwa na naging parte yung album ko sa storya din niya, sa pagiging DJ niya. Kumbaga nag-cruise kami ng landas, so sobrang solid. At rest in peace ulit. DJ Artag, shit. Yun, pero immortal sa amin si Artag hanggang ngayon, sana sa inyo rin. Nasa isip namin siya.
So yeah, panoorin na natin to. Malapit na second sight yun. Tangin na. Bigyan niyo ako ng solid. Lalo yung mga kasali sa isang buwan. Alam ko naman. Lalo na yung mga pangalan ng iba doon talagang subok na. Hindi tayo papayan. Gusto ko sabihin na lahat pero hindi pa lahat may malaking sample size. Malapit na rin ang 420, so happy 420. Pero kalaunan na natiling balatuba. Kasi nga nasa akin yung di nila makuha. Di nila alam dugo pawis ang pinuhunan. Bago ko pa makasalamuha ang mga tao na dinalilaga. Yung bibig bakit ikom kung wala kang sasabihin matino manahimik. Kung kay kabilib, yung bibig isip. Kung kay kabilib, huwag kang masyado Gusto ko na solid na battle, yo. Bigyan niyo ako ng solid na battle. So first time ko to since nung rookie year ko. So yeah, isang privilege na mapanood yung mga battles din. Yun talaga yung main thing ko dito. Yun, Akon 16 na meron dito. Ang daming battle, ang daming MC, ang daming tao. Sobrang daming mga gustong mapanood kung paano ko wawalang yain si boss. Sa tingin ko tatakbo yung laban namin kay Arik. Sabi ng flip top site na mga paborito daw ni Enigma. Tingnan natin. Talaga naghanda rin ako sa kanya kasi yung nakarang laban niya kay M-Site, nakita kong ang laki ng improvement niya pagdating sa paghahanap ng angle, pag-iisip ng mga punchline. Kaya para sa akin, hindi ko din siya in-underestimate. Si Kera mas battle MC ay isang aso. Woof woof! Ngayon, sa napapansin ko sa kanya, sumusubok siya ng jokes. Sinusubukan niyang umatay ng jokes na nakikita akong umuubra naman, na nagiging effective naman. Medyo awkward kasi tropa nga eh. Kapwa Bisaya din, kapwa din yan kumatakantot ng saging. So, siguro, medyo na-excite din ako kasi isa din siya sa mga paborito kong rapper bago ako nakapasok ng liga. Pinaglaanan ko siya ng panahon kasi syempre bilang respeto na rin sa kanya at bilang kapwa barabay. Bay, kanunay lang, paglulo lang kanunay bay. Anton sa Budako ka bay. Undangin na si Kegbira sa mga tree o banana ba? Naunsa, bali ko migoy. Basta kayamping kanunay bay. Enjoy natin ng gabi eh. Yeah! Shoutout sa Rapolo. Mga tropa ko dyan sa Cebu. Dumuduong, yun. Left up, Round 16, Day 2, dito pa rin, The 10th, Las Piñas. Pangalawang laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng sportan tunay, live at online. At syempre, shoutout sa lahat ng mga represent collab natin. Flip top magingay para sa parating natin laban. No? Woop, woop, woop. Sup, Arik? Hi, Mayan Cyril Jokes Clothing, Hype Beat, shoutout sa Boss Benji, Black Manila, shoutout sa kanila lahat. Flip Top Beer, tikman yan. Flip Top Official Merch, silipin niyo yung mga bagong disenyo natin. At sa kanan ko, galing pa, Surigao, para sa inyo, magyay tayo lahat para kay MP3. Balibay, ang tula ba'y dito sa edad. Di masita subukan niya mo ang abilidad. Isang pag-asa ibutang may manog dilian na. Di kabalunan ni mo tula, dili na pasiga. Crown Manila, RX Panda nga pala. Silipin yan, bagong represent collab. At Yeah. Shoutout din sa Helmet. Helmet, Sapkoy. Ano pa ba? Itong collab namin ng Fatheads na sombrero. Palabas na ngayong buwan yan. Basta abangan nyo na lang. PHAT
Heads. Yeah. Sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay K-Ram. Kung di ka para sa'kin, huwag nang paasahin. Shoutout nga pala, Mick and Chill, Chillionaire Mick Lee. Wait lang! Pinoy Bully Ball kay Madam Merlin Chao, H-Shots Cafe, Real Jokes, Road Manila, syempre. Ang okay sa sitwasyon ni K-Ram, wala kagad siyang pressure sa ganyan eh. Diba? Ganyan yung crowd. Sa kanya sa simula pa lang, alam mo lalaruin na lang niya talaga eh. Diba? Babes to, let's go! Nanalo ng coin toss. Si MP3, pinili mauna si K-Ram. Tignan lang ang minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat, Ahon 16, Day 2. Yan. Sino dito bumili ng ticket para sa dream match na to? Puta, halos lahat ata alanganin. Paano mas inaabangan pa kasi nila tayo mag-battle, boss? Yung skills mo kasi, subukan natin. Itatapat mo ko sa silahis? Puta, naaaning ka namin? O baka ito yung paraan para sabihin mo na nababading ka sa akin? Ano? Ano to? Proxy mo? Boss, mali ka ng pinadala. Bay, hindi sa minamaliit talaga kitang putang ina ka. Kasi pansin mo, paglabas ng poster, halos walang may pake kung tayo'y magtutuos. 95% sa mga yan nag-aabang lang kung paano kuwawalang yain to si boss. Kasi bakit ba kasi nandito ka? Away magtatay to eh. Bumaba ka nga muna. Inan to papansin. Pero nagpapasalamat ako sa'yo, boss. Sa lahat ng mga nagawa mo. At ikaw ang dahilan kung ba't ako nakilala ng tao. Yung buhay ko, iyong binago. Wait lang, naiiyak ako. Wait lang, putang ina. Yung buhay ko, iyong binago. Dama kong mahal mo talaga ako. Lalo na sa mga effort mong ikabit yung mukha ko sa mga aso! Ginawa kong aso nito ni boss at pag nakikita ko, nagiging war freak. Pero gets naman yun ang lahat, nakatuwaan lang at lap trip kahit pinapagulpi niya ako sa lahat. Wala sa aking makakalapit. Kasi pag may hindi kayo magandang ginawa sa akin, si Boss Arik magiging John Wick! Sige! Ang galing. Niyakap na niya talaga. Subukan nyo! Tapos gagawin mo yung anggulo? Well, para sa akin, it's all good. Pero, dyan ka na wrong move. Kung ako ginawa niyang aso, ikaw ginawa ka niyang dog food. Kasi food trip lang to sa akin, isa ka pang uhugin at lampa. Halos lahat pa ng mga battle neto, namumuna siya ng kanta. Seryoso ka? Si RG Kenser at si Van sinabihang offbeat sa kanta. Sa kanilang tatlong sinabi mo, parehas lang kayong tatanga-tanga. Kaya kung aanggulohan mo ko sa music, wala yan sa akin talab. Nanlalait ng kanta, puta, lap trip sagad. Panay po na sa awit ng iba, puta, awit ka brad. Ako nga, humble lang kahit finalist sa awit awards. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi. Ayaw. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi mo alam, men. Tsaka, wag ka masyadong papansin. Ikaw nga, walang maayos na kanta eh. MP3 ka pa man din! Baka kaya wala siyang maayos na kanta kasi MP3 siya. Di ba? Hindi, pero oo ang ganda sana nung intention nung line.
pero baliktad yung pagkakagamit niya para sa akin eh. Kasi kapag sinabi mo MP3, pangit eh. Sa totoo eh, di ba? Oo, hindi ko pwede. Sayang. Okay, sana yun kung sa akin para sa akin. Sa tingin ko para sa iba, okay yun. Okay sana, pero baliktad yung pagkakagamit kasi para sa akin. Sa ibang nota kasi nahilig eh. Kaya kung usapang kanta, wag ako gago. Kasi yung karir mo sa kanta, kinang inabrad palubog. Kesa magyabang ka sa akin, makinig ka't manood. Ito'y sampal sa iyong pangalan, tanggapin ng malugod na ikaw yung MP3, pero pangalan ko pa rin yung mas matunog. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umain na. Huwag ka nang umasta. Kung may ace ng baras, ito yung gay na ungas sa takuang kumasta. Balik kay Arik! Huwag ka nang umalma! Yung mukha hulas na! Walang takip sa pisngi kasi nga butas na! Sige, butas na GL. Pero kung dapat kong putusan yun eh. Hindi. Sayang. Pero oo, di ba? Naintindihan ko naman na yun nga galing kay GL. Walang yain to si boss. Yun, pinuntusan ko. Ang kulit eh. Parang may isip mo rin talaga eh. Mas inaabangan nga naman ng mga tao yung mga posibleng mangyari sa labas ng pinaka-battle dahil nasa stage sila parehas ni Arik. Eh, diba? Ikabit mukha ako sa mga aso. Ito kaya tanong, si Arik kaya talaga nag-edit nun? John Wick. Niyakap na niya. Niyakap na niya na aso siya. Tapos dog food. Tsaka yung Awit Awards. Slant. Nakaslant yung last syllable, no? Pero, pupuntusan mo eh. Ako, pupuntusan ko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. First round ni K-Ram sa akin. Tingnan natin round 1 ni MP3. Solid na round. Malinis. Yan ha. Intensive round eh. Tinitira pa si boss nitong bobo na ayasib. Tigilan mo yung Klong, yung TF natin nanganganib. Pero Klong, kumusta na? Mula nung last time natin na nagkita, sobrang dami ding nagbago. Balita ko, sikat ka na bilang MC, pero sikat din bilang aso. Pues animal abuse ang sasapitin kapag ikaw ay minaltrato. Ako'y natuto na sa mga dati kong mali, kaya di mo na ako magagago. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ilalampaso at higit sa lahat, putang ina, hindi na ako maghuhurado. Flip top game! Round 1 mo sa isa buhay. Textbook na engagement sa crowd sa simula eh. 'Di ba? Tungkol sa pinaka-recent na issue sa kanya. Diba? Kumbaga, break na kagad natin yan. Bang! Okay, game. Diba? Parang ganun eh. Si Cancer na walang round 1, pues maghanap ka na ng shelter. Tang ina, ikay panis sa round 1 ko na walang cancer. Ano nga akala mo? Ako'y makakaranas ng kaba kasi yung style mo ang kulit? Na baka yung bars mo ang lupet? Ulul, araw-araw akong minumura nung September, mas takot akong mag-judge ulit. Sobrang pangit ng simula ng taon ko, naging off pa sa start. Nung laban ko kay Crip na wala ng ilaw, I was lost in the dark. Pero nung sinabi siya makakalaban, mga thoughts ay nag-spark. So when I take this dog out, it's a walk in the park. Pero paborito daw siya ni boss.
Bias ang puta. Paaway-away pa sa Facebook pero nakakaduda mga repa. Ba't nung kumuha ka ng TF Tol, nahuli ko si Arik sa ilalim ng lamesa? Sabi nyo may nahulog lang na ballpen. Sabi nyo may nahulog lang na ballpen, pero kitang-kita sa mukha. Tanginang battle MC yan, nagpapa-TF ng tsupa. Kaya pala laging may laban kahit corny ang hinahain at bitbit. Kasi may relasyon ng nabuo na di maamin ang lintik. Nagsusubuan kayo ni Arik pero di na shocking marinig kasi binabago na yung aso kinakain ng incheck. Ang ganda sana nung punchline na yun eh. Kaso yung setup hindi ko masyado trip eh. Joke lang, boss. Pero di, sip-sip talaga yan. At hindi lang kay Enigma. Pansin nyo, pumasok siya ng 3GS nung hawak pa nila ang liga. Nung nagnegosyo si Mot, siya'y nakisosyo para yung branding niya mahila. Ulul, hindi kakaibigan, isa kang oportunista. Kasi nung Flip Top Live, wala siya sa lineup. Pero siningit siya ni Mot, ganun ka-laughable yan, Chong. Yung chill, nakikisabit lang sa mic para magkatapult, ganun. Di ba sabi ni 60 kaw si Jerry? Pues mukhang improbable na yon. Alam na namin na nung hayop yung naghahabol kay Tom. Ika'y kumapit sa gasol nung PSP ang paangat. Sip-sip kay Skasta tsaka Flo G, puta di pa ba sapat? Isang kaibigan na panggap, oportunista kalangkap. Paano mo masasabing di ka aso kung naging bitch ka ng lahat? Sa jokes may talent ka at pwede mo akong mamain. Pero sa bars at mga punchlines diyan ka sa akin alanganin. Oo, marami kang mga tropa na sikat pero di ka hihigit sa akin. Malapit ka lang sa kanila, klong, malayo ang pagitan natin. Kaya fuck you and 3GS. Kahit magpatulong ka. Ngayong pangalawang araw na ng ahon ito'y aking sinusumpa. Magtatapos na oras nyo, buong kupunan magluluksa. At ngayong gabi, ikaw ang pinakaunang 3GS na tutumba. Protektado siya ni M-Site. No, kaya pwede yan sabihin yun. Pero nakuha ni MP3 yung round na yun. Akala ko solid na yung round ni K-Ram pero hindi mo pwedeng hindi i-credit na mas malakas talaga yung round ni MP3. Nanganganib rebat. Okay yun. Tsaka yung hindi na ako maghuhurado. Tapos yung mag-judge ulit. Parang apektado siya, no? Alam ko yun yung napagkwentuhan din namin sa PNP eh. Na nagkwentuhan kami. Parang apektado talaga si MP3 sa sinasabi ng mga tao, no? Tingin ko kailangan siguro tao lang din tayo lahat na kahit papano naapektuhan dahil sa ganun. Pero siguro conscious effort na hindi, na wag. Dahil talo ka kagad kapag naapektuhan ka ng mga yan. Lalo pa hindi mo rin alam kung sino yung mga yan, kung anong pinanggalingan nila, ano ang background nila, kung bakit sila ganun mag-isip at ganun sila mag-comment, di ba? Isa rin yun sa sinabi ni Kev dun sa linya-linya na sa ano nila, no? Kwentuhan nila ni Ali na you attract the like-minded people. Parang ganun eh, di ba? So, kung
kung paano mo presenta yung sarili mo, kung paano ka mag-isip, syempre, mas ma-attract mo yung kaparehas mo mag-isip. Diba? So, yun, sinasabi na basta tungkol dun eh. So, nakalimutan ko kung ba't ko sinasabi ngayon to. Pero, yun, parang ano eh, di ba? Yeah, kailangan talaga responsable ka rin eh. Kumbaga yung presence of mind mo eh. Sa mga bagay lagi, di ba? Okay, so ano ba yung sinasabi ko kanina? Oo. So yun, walk in the park, solid na paggamit yun. Tapos yung kinakain ng insect. Yun, hindi ko na gusto yung setup pero ang ganda na ginamit yung kasabihan na yun o yung hindi kasabihan eh, pero parang common knowledge, diba? Na ewan ko kung gaano katotoo, pero alam mo yun, normal lang marinig yun sa Pilipinas. Tapos yung humahabol kay Tom, tapos bitch ka ng lahat, putang ina, no? Malayo pagitan natin, yun, ganda rin kung paano ginamit yun, tsaka yung unang 3GS sa tutumba. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Kuha ni MP3 round 1 pero malakas yung round ni K-Ram kahit hindi mo ibase sa point system. Yung buong round lang niya, kontrolado niya. Diba? Hindi siya dragging. Kumbaga entertain ka. Nakuha niya yung attention mo ng buong round na hindi ka nainip. Engaged ka makinig. Parang ganun. Nagawa ni K-Ram yun. Pero yun nga, ayon sa scorecard, nakuha ni MP3 yun. Sino dito mga nanood ng Flip Top Live? Wala? Meron. Kasi, nung Flip Top Live, nakasalubong ko tong pasikat na ugok. Nadismaya daw siya kay Bamboo kasi di niya kinanta yung Tatsulok. Ay, ina. Ang kulit lang din talaga na humor ni K-Ram. Tanga ka ba? Nakita mo nang may bigote, di mo pa rin napansin, langya ka? Tsaka di niya talaga kakantahin yun, wala na siya sa River Maya. Walang sense eh. At speaking of Flip Top Live, nung nag-perform ako doon, dama ko yung inggit sa gagong to. At alam kong kaya kang naandun para maghanap ng anggulo. Kung nasan ako, naandun ka din. Baka nahihilo ka lang o nalilito. Sa pagmamasid mo sa akin, ano nakita mo? E di nakita mo lang yung mga bagay na di mo makita sa sarili mo. Pambarabay pa yung forma nun. Halatang wala kang tarasa. Nakapited siya na lonta, tapos yung sapatos pa, Natasha. Tsaka yung mukha, oh. Tingnan mo yung mukha. Kaya ang hiling ko lang ngayong gabi, sana judge ngayon si Cripply na magkandaloko-loko na. Malamang mismatch talaga kahit ikay tumodo pa. Gaganti talaga yon kasi ininis mong bobo ka, tipong babadibag kita tapos ikaw yung iboboto niya. Kasi sa pagiging bias mo, marami nang nagko-complain kasi binoto mo si Van tapos ang bobo mag-explain. Porque sa Manila, hindi binoto itong weak na writer, kaya niluto niya si Cripply yun ay tila nightmare. Sa ganung paraan, gustong bumawi nitong bading na fighter, MP3 ka, pero yung boto di mo ma-equalizer. Tapos sasabihan mo si M-Site na sobrang forgettable yung stilo. Kala mo talaga may linyang tumatak, nakakahiya naman sa'yo, iho. Yung mga katangahan mo, ipapa-realize ko sa'yo dito, ikaw kung may forgettable sa'yo, tangina mo, ikaw yun mismo.
Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mamumuna ka ng mga bagay na wala ka din, ganun ka kadesidido. Usapang unforgettable lines, hindi lahat malalansi mo. Pero pag sinabi mong, ikaw ba si... Alam nyo na kung sino. Smoky Mountain represent! Sa tour na di man tumagos, mananatiling iskwating itong pagpag ay pinatos. Let's go. Mananatiling iskwating itong pagpag ay pinatos. Mula Basura Division ay dito na magtatapos. Maluwag pa yung garbage bag. Kasya pa si boss! Ano rin, no? Parang, ano ba, mga ender ni Tipsy D ang ginagamit ni Kairam. GL yung first round. Ngayon Tipsy. Tama, parang gano'n na. Bigyan din natin 1, 2, 3, 4, 5. 5 points ulit. Hindi nagre-reflect sa points yung ano no? Yung style ni Kairam. Pero solid. Kuha niya yung kontrolado niya yung buong kwarto tuwing round niya. Alam mo yung gano'n? Tatsulok. Tangina. Tapos wala siya sa River Maya. So, inutusan ko parehas yun. Natasha. Itong pagpag ay pinatos. Tsaka yung kasya pa si boss. Yun. Solid na ano. Salamat sa parehas na Kairam at MP3 at maganda yung battle so far. Tingnan natin. Pero yun, 5 ulit siya. Tingnan natin round 2 ni MP3. Kalma. Magaling daw siya mag-basketball. Pag nag-crossover, nakakabali daw ng ligaments iba. Nakakalusot ka lang naman kila Kuya Dennis at Papa Benji kasi madulas efficacent nila. Di ba? Buti pa si Arik pag dumipensa. Yan ang tunay na magaling. Kahit wala kang bola na dala, di ba, sinusupalpal ka pa rin? Actually, sa trabaho, ngayon, meron akong kakulitan na ginaganyan ko rin lagi. Yung sinusupal mo kahit ano lang, shadow basketball lang. O kaya kapag nagtatapong kami ng, kunwari, nagtatapong kami ng takip, ganon, isa-isa yon. Minsan sinusupal ko. Pero magaling talaga yan si Klong. Sobrang daming mga moves, tinry niya at pinractice. May in and out at left to right, napaka-wild ng antics. Pero ang paborito ko talaga sa style niya na ang high risk ay yung pambababae niya, behind the back ni Irish. Hassle ka naman ka-battle, MP3. Ano? Di mo yan matatanggi kasi magkasama tayo no ni Pistol. Grabe pagsabog. Di ba? Parang ika nga ni Kev. Honor. Pinasok niya pati tamod. Pinasikatan niya kami ng benefits kapag baog.
Pero seryoso, tol. Maganda naman si Irish. Pero ba't mo tinotroma? Mas masarap ba talaga ang puke kapag yung babae di mo jowa? At para mapanindigan pagiging bowler, kailangan merong binubola. Buti na lang iniwan ka na niya. At for the best na lang din ata. Kasi tumatanda na rin si Irish, kailangan niya maging malaya. Kasi aanhin niya yung mga behind the back mo at mga spin move na hinasa. Kung yung between the legs mo, tol, di naman nakakabuo ng bata. Kaya you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation at magpaka-next na sinyo ka na lang kasi wala ka ng next generation. Pero bilang pambawi, bubuntisin ko din yung mama mong si Edna, tol, wala nang planning-planning. Ititrisam ko yung mga lola mong may menopause, puta, sibak din sila sa akin. Yung kapatid mo si Marie kakantutin habang sa sahig siya'y nakaplanking. At yung family tree mo naman, tol, ang gagawin kong punong saging. Na, Ako na yung nagpakasalbahe kasi alam kong di mo magawa. Sa akin di ka nabanta, natrap ka sa sarili mong kahon at di ka na nakawala. Kaya habang ako yung nagpapaulan, ikaw yung masasalanta. Ika'y asong nakakulong sa lagpasta o na baha. Ano, sumasakit naman? Pues may masasakit pa dyan. Di ka masasagit ng fans. Walang magagawa si Ari kung di tatapik na lang. Ibang version na tutol, di na nakakaligtaan. Di ka na mamalikmatang. Ito yung... fuck that. Ayokong sumunod sa mga trip nilang ganon. Wala tong linyang patapon. Ibahin niyo ako sa mga tanga na magsuzoro paro di ngayon. Kasi sumaklolo man si Honcho at ang lobo sa aning. Walang modo na yung tono at yung thoughts ko malagim. From Rapolo, nakatodo, nakaholo pa ang scheme at mga combo naka-auto ngayon moto sa lagin. Dito sequel Dito sequel dun kay GL dapat pronto patayin. At ayoko makisosyo sa gusto ko na gawin. Nakapondo na yung bolo 38 at patalim. Isusolo ko tong bobo, walang zorong darating. tignan dahil ginamit ni Kiram kanina nga yun, no? Yung butas na, ewan ko kung Zoro din ba yun, pero effective siya para sa akin. So, ang lakas na no second round ni Kiram, pero mas malakas pa rin yung second round ni MP3. Hindi ako nag-agree sa mga ibang mga sinabi niya, pero mas maraming effective na linya. Mas ganun. Efficacy nila, sinupalpal ka pa rin. Tangina. Tsaka yung punong saging, family tree. Ano rin eh. Layered eh, di ba? Lagpas tao na baha. Tsaka yung ngayon mo to sa lagin na scheme, yung buong yun, solid yun. Tsaka yung walang zorong darating. Solid. Parehas magaling, pero ayon sa scorecard, first 2 rounds nakuha ni MP3. Tingnan natin round 3 ni Kram. Parang hindi talo si Kram eh. 'Di ba? Hindi eh. Okay din yung ginagawa ni Kram. Tingnan natin round 3. Sana perfectong battle to, no. Ayoko. Round 3 game! Nung laban niya kay M-Site, ipinagmalaki niya at taos-puso niyang inamin na siya daw bilang Bisaya inakakantot na siya ng puno ng saging. Really? Idadamay mo pa lahat ng Bisaya sa ginagawa mong katangahan? Sa probinsya namin, puro puno ng saging pero hindi ko yan naranasan. Ako, yung mga puno ng saging sa amin, pag wala akong magawa, sinasapak-sapak ko. Ito, pag wala siya magawa, sinisibak-sibak mo. Inamin mo sa harap ng madla. Oo, wala naman dong duda. Siguro habang kinakasta mo yung puno, sinutsupa mo yung bunga.
Ina, ang lupit. Kaya ka binabas eh. Hindi dahil sa patanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto niya na kay J Black. Minsan yung boto niya na kay Van. Minsan yung boto niya na sa puno ng saging! Kaya bilang Bisaya din, sa sinasabi mo, bibigyan kitang gantimpala. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Yung ginawa mo kay Marshall, talaga namang kakaiba. Tanginan to, ayaw umikot o gusto rin talaga. Ano? Tumusok ba yung tema? May nginig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, pinapaikot lang kita. May kakaibang style din si Keram talaga na hindi necessarily nagta-translate sa points, no? Pero solid, effective siya, mabisang mabisa. Bakla ang puta. Panay piyok pa to sa laban, tangina mo, kakahiya ka. Kakatsupa mo yan ng burat na hindi mo kakilala. Maarte sa pagkain pero kumakain ng burat na mabuhangin o matagal ka ng laspag. Ngayon sabihin mo sa amin, gago, na di mo naranasan yung pagpag. At hindi mo ako madadaan sa mga taglish mo na rhyming. Ano akala mo kayo lang may internet? Puta, meron din sa amin. Alam ko kung bakit taglish ka at hamo, boy, kahit di ka pa umamin. Sobrang obvious naman, Mike, na lahat sa rhyme zone yun ang galing. Tanginan to, porque magaling mag-English, pakiramdam niya, mas matalino siya sa iba. Sasabihan mo pa si Boss Arik na bobo mag-English, baka pektusan kita. Baka nakakalimutan mo. It's peso, not peso. And cause you're a gay bro, your name shall be Rainbow! Tangina mo, binigyan na ng karangalan yung bansa, hindi mo pa rin talaga ma-acknowledge. Ngayon ipapakita ko sa'yo na I can easily switch in a different language. Cause whenever I'm on stage, I always pray. Every night and day, every holiday. MP3, fuck that, you're ate-gay. And when I spit round, you better sleep now. So, deep down, hit ground. Can you see that I'm fucking you in front of a cheap crowd? Everybody know I can dance and rap like Chris Brown and Enigma. We're gonna be proud, and that's all. Ni hao. Solid yung third round ni Nick. Pero sayang na ang haba ng in-English niya, no? Parang pwede na sana kahit four lines lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Yun yung pinakamarami niyang points sa isang round dito. Pero parang bawat round equally malalakas eh, no? Ewan ko. Mas malakas yung mga rounds din ni Keram. Di ko yan naranasan. Tsaka yung bunga. Yung tsupa mo yung bunga. Tapos puno ng saging. Nakalimutan ko paano niya sakto ginamit pero solid. Tsaka yung gusto rin talaga. Pinapaikot lang kita. Tapos meron din sa amin internet. Tsaka nihaw yun, yung ender. Solid. 7 points. Tingnan natin round 3 ni MP3. Gandang battle, no? Maswerte yung mga nandyan, yung mga present na na-witness nila ng live. Iba pa rin pag live. Totoo yun. May mga iba na may kahit ano sabihin mo, nababawasan sa video, syempre. Merong hindi na isasama na sa video. Pero yun, astig. So itong langit lupa ay yung ano tong second sight, no? Kung makakanood kayo, kung nasa area kayo o posible nyo mapanood ng live, puntahan nyo. Tangina. Kakainggit.
Yeah. Nakuha niya yung crowd eh, no? Kahit ginagalingan din talaga ni MP3 pero yung reaction ng crowd hindi niya nakukuha. Tangina. Akala ko kaibigan tayo ah. Alam nyo ba kung paano ko nalaman na may taglay ito na katangahan? Eh pumayag ba naman na maging dakilang comeback battle ni Badang? Seryoso tol, pumayag ka? Alam mo na anong brand ng ganong MC? Yung matchup nyo ang awkward at ang random parang gang ni Arthur Neri. Tanginang matchup yan. Rapist versus rabies. Nung time na yun, ikaw pinaka-viral dahil sa laban nyo ni Saki. At panalo mga moments. Pero ba't nung laban nyo ni Darwin, naging palyado na yung offense. Nawalan ka ng crowd control at binigyan mo siya ng audience. Puta, Badang na nga lang yung kalaban, oh, natalo pa sa comments. Pero ganyan talaga si Klong. Ganyan talaga si Klong. Mahirap i-take serious. Nagpapanggap lang na oblivious kahit yung pattern ay continuous. Bulag-bulagan sa mali kahit aware na siya sa issue. Sa tigit sa lahat, alam niya din kung saan nagtatago si Phoebus. Di ba sunod-sunuran ka sa kanya? Pagiging tuta, kinarir. E di puntahan mo din siya sa Dubai, tas dalhan mo ng flip-top beer. Binilhan ka lang ng sapatos, naging loyal ka na agad. Feeling ka mag-anak na likas. Sige nga, bilhan mo din siya ng sapatos, yung nakakaapak ng Pinas. Di na siya makauwi ng Pilipinas. Ang galing ni Lord, ang galing, masaya si boss, wawawiwa. Akala kasi nila na mapapalitan nila ang flip-top porket namirata sila ng rappers. Ulul sa sobrang hina ng inyong liga, di kayo nagkaroon ng scalpers. Di ba sinumbatan mo din si Cripply na wala siya sa flip-top nung pandemic as if meron kang dignity? Bakit? Nandito ka ba sa flip-top nung active pa yung PSP? Walang nakapansin, pero last year sa ahon na siya nagpakita, isang beses lang sa isang taon. Pinatapos muna yung matira mayaman bago siya nagbalik at naghamon. Habang sa lahat ng events ng PSP, siya naging present at nag-host pa nga siya doon. Tas manunumbak ka na, nandito ka nung pandemic, mahiya ka naman, Klong. Mahiya ka sa MCing bumabiyahe para lamang manood, sariling gasto ko pa yon. Habang ika'y sunod-sunuran lang sa kaibigan mong kampyon. Kung ba't maraming di lumaban nung pandemic, maraming valid na rason. Habang ang dahilan mo lang kung ba't nandito kay wala ng PSP ngayon. Pero ipagpatuloy mo lang yan. Kung sa ibang league ka nalalaban, kilala mo na din si Arik. Di ka pinagbabawalan. Kasi naiintindihan na namin ang sanhi ng iyong galawan. Walang nakakagulat sa squatting na palipat-lipat ng tahanan. Kaya sana nag-gets nyo na yung punto at tumatak sa utak nyo. Di nyo to maaasahan. Garapal at kupal to. Kaya boss, mission accomplished. Yung mga lines na itulak ko, sana nabigyan ko ng hustisya yung mga rounds na sinulat mo. Medyo mahina yung third round ni MP3, no? 2 points bigay ko sa kanya. Yung gang ni Arthur Neri tsaka Scalpers. Yun lang pinuntasan ko doon. Yeah, parang gusto na lang niya matapos. Ano ba? Nawalan siya ng loob dahil sa crowd reaction pagkatas ng third round ni Keram. Ewan ko. Pero siguro hindi rin kasing lakas na round 1 and 2 yung material na round 3 niya. Ganon. So nakuha niya first 2 rounds pero round 3 nakuha ni Keram. So dapat panalo si MP3 pero tingin ko panalo si Keram dahil lang sa ang baba ng energy ng round 3 ni MP3. Flip top, MP3 versus K-Ram. Mag-iayos mo ang best para sa kanilang pareho. Pwede rin hindi. Sayang yung round 3 ni 5-0, boto MP3. ng hurado. Boto lang ng hurado. Mag-iayos tayo lahat para kay K-Ram. Gusto ko salamatan na Madam Erlene na naandyan, si Boss Russell Campanya, syempre si Boss JP, maraming salamat palagi. Real Jokes Clothing Ground Manila, Boss Arik, love you.
Shoutouts kay Ma'am Erlyn Siya. Hindi mo sasabing mali na nanalo si Kairam dahil consistent eh. Yung pagbagsak ng third round ni MP3, parang nakasira kasi sa momentum eh. Di ba? Pero yun, siguro sa live talagang dapat Kairam yun. Consistent, malakas yung 3 rounds si Kairam. Tapos, yun yung problema kapag sa dulo ka medyo lumaylay eh. Di ba? Yun yung parang lasting impression eh. Vince Ivan Ragay, Alfred Kang, JJ Arana, Carl Peñalosa, Calvin Calderon, Pidot Cagas, Julian Luzada, Pico Arana, JC Di Maculangan, Paul Tia, Mark Espejon, Leander Espejon, Herman Espejon, Dave Ganot, Migseder, Cafe Stoke, Adrian Artion at PJ Felicio. Yo, what up? Pinik nga pala. Binoto ko si Kairam. Round 1, binoto ko si Kairam. Round 2, binoto ko si MP3. Round 3, binigay ko kay Kairam. Madalas yung ginawa ni MP3, nasasapawan lang siya ni Kairam nung round 1 at round 3. Pero yun nga, malakas pa rin naman yung pinakita ni MP3. Di siya napag-iwanan ng ganong kaiwan talaga. Sadyang may mananalo lang at lumamang ng konti si Kairam. Kaya Kairam, yeah. Siya boy, body bag si boss. Ayan, yung round 1 nila, parehas tabla para sa akin yung round 1 na yun. Then, dun sa round 2, para sa akin, mas naging effective yung mga punto ni MP3, kaya binigay ko para sa kanya yun. Then, yung round 3, sobrang lakas ni Kairam. Yun yung classic na Kairam na nakakilala natin. So, parang preference na lang ng judges para sa akin si Kairam yung nanalo doon. Congrats kay Kairam, props kay MP3. Yo, binoto ko si Kairam kahit ayaw ni Boss Ari. Round 1, mas effective sa akin para sa akin si Kairam. Tapos round 2, sabihin natin, bigay ko na ng tabla round 2, tapos round 3 kay Kairam. Kaya, yun. Shoutout. Yun, round 1 binigay ko kay Kairam kasi sobrang ganda ng panimula ni Kairam dito. Kumbaga yung expectation ng mga tao, nabigay niya. Pati yung transitions mo sa mga angle niya, napaganda rin ang ender niya rito. Sa round 1 MP3, yun. Medyo mas angat yung intro ni Kairam dito kumpara sa intro ni MP3. May mga haymakers siya na hindi ganun kalakas at effective, lalo na at masok ni Kairam yung round 1. Then round 2 ganun din, mas smooth nga lang yung pagpasok ni Kairam ng bawat lanes niya. Siyempre, mas maging yung transition niya sa setup, sa voice and talk. Talagang huli niya rin eh, pati yung anger niya. Then round 3 yun na, parang taking over na ni Kairam. May skim pa rin si MP3 dito pero wala, mas naging effective si Kairam kumpara kay MP3. Pero mad props kay MP3 yun. Boto ko 1, 2, 3 para kay Kairam. Si Rhyme, isa ako yung pala ako yung bumoto rin kay Kairam. Kay Kairam, round 1 binigay ko siya. Bali niya, nasimulan niya ng mas maganda, tapos mas natapos niya rin ng mas maganda. Same din naman sila na malinis yung performance. Bali, binase ko lang kay Kairam kasi yung setup niya is 1-2-1-2 kay MP3 masyadong mahaba, hindi masyadong malanding yung suntok. Sa round 2, binoto ko pa rin si Kairam. Actually, dikit lang naman, pero ganun pa rin kasi yung nangyari. Tapos, lupit nung niya, yung sinabi niya ay boss. Sa round 3, Kairam pa rin din sa change language yan lupit. Tapos, si MP3, ganun pa rin consistent. Solid yung battle na yan, pero kay Kairam ako. Yeah. Gandang battle. Hay, nako. Hindi na rin importante siguro kung sino. Siguro nakatulong yung nauna akong bumanat. At gusto ko rin talaga ako mauna para syempre makukuha agad yung ng crowd. Pero yun nga, magpapasalamat ako na naging epektibo yung mga naisip kong jokes tsaka yung mga punto na gusto ko iparating sa kanya. Tsaka tropa kasi kami ni MP3 kaya ramdam mo talaga yung friendly battle lang nung battle na yun. Kaya enjoy lang, masaya lang yung battle. Dito sequel dun kay GL dapat pronto patayin. At ayoko makisosyo sa gusto ko na gawin. Nakapondo na yung bolo, 38 at patalim. Isusolo ko tong bobo, walang zorong darating. And when I spit round, you better sleep now. So, deep down, hit ground. Can you see that I'm fucking you in front of a cheap crowd? Everybody know I can dance and rap like Chris Brown and Enigma. We're gonna be proud, and that's all. Ni hao. Ganun ka importante si Arik sa rounds ni Kairam. Di ba? Kinakausap niya talaga na ganun. Kumbaga, kasama sa pagiging effective na MC ni Kairam, yung nila,
dynamic sila ni Arik. Ayun, balak namin maglabas ulit ng kanta ni Mod. Siyempre, kakalabasan pala ng kanta namin, yung Huwag Ka Masyado, featuring Ace Herrera. At yun, supportan nyo yung mga music namin, lahat ng mga battle MCs na bumabattle. Hindi lang ako, hindi lang si Mod, kundi lahat ng mga battle MCs na may mga potential din sa music, pakinggan nyo sila. At ayun, maraming salamat sa lahat. Yun, mensahe ko sa lahat ng mga mangilang-ilang, mga tagahanga, maraming salamat sa inyo. Kayo ang gasolina ko, kayo ang dahilan kung ba't ako nandito. At maraming din salamat kay Boss Arik sa ganitong klaseng event na talagang sobrang success. Tsaka kahit na ubos na yung boses niya, talagang walang makakapigil. Kahit si GL. Yeah. Solid na battle. Magandang battle yun. Shoutout sa parehas, K-Ram at MP3. I'm sure lahat na nanood nitong review na to, naparod na yung PNP namin, na nakakwentuhan ko na sila parehas. Magkahiwalay, syempre. So, kung di pa, spatan nyo rin. Solid din ang mga naging conversation namin. So, yeah. Shoutout kay Arik. Shoutout sa Flip Top at sa Uprising, yo. Binabati ko lang din si Mav, si Joey, si Kobe, si Dicta, si Plasma, si Jude, ang roadie ng bayan. Kung nangangailangan kayo ng solid na roadie, yan, si Jude. Yun lang. So, salamat sa lahat. Kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon, yo. Yeah. Do it. Okay. Salamat ulit sa lahat. At, yun lang. Kapayapaan lagi, pare. Sa sobrang hassle na nangyayari sa mundo, kailangan hindi tayo makadagdag. Diba? Ang daming titindi ng mga problema sa mundo na wag ka na maging problema para sa mga tao. At least subukan mo nang iwasan maging problema para sa mga tao sa paligid mo. Tulong mo na yun sa kabuuan ng mundo. Diba? So yeah, yun lang pare. Peace sa inyo. Peace.